Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, ano ang pinaka nakakatakot na nilalang sa Bible? And may concept po to na cherubim, a class of creatures, spiritual being who among their things guarded the entrance of Garden of Eden. And makita po natin sa Genesis chapter 3 verse 24. He drove out of the men in the east of the Garden of Eden. He placed the cherubim and the flaming sword that turned every way to the guard, the way, the tree of life. Sa Tagalog naman po, ano pa tinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halaman ng Eden ang mga cherubim at isang naninigas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for the day. So, sa teaching po tayo. First teaching, the cherubim show God's holiness. So, yung cherubim po na tinatawag siya yung nagre-represent na yung Panginoon or isa siyang holiness na kung lalapit tayo sa Panginoon, alam dapat natin na kasamba-samba yung Panginoon natin. So, sa second teaching, the cherubim shows the judgment. So, bago tayo umarap sa Panginoon natin, sa cherubim muna tayo lalapit and siya yung muna yung mag-judge natin kung pwede ba tayo lumapit sa ating Panginoon. So, sa third teaching naman, cherubim show God's glory. So, yung cherubim po, isa rin po siya sa nag-show na kung gaano ka-glory yung Panginoon natin na through them, naiingatan yung Panginoon because He is super glory na dapat natin gina-glorify. Ngayon naman po, sa application na po tayo. First application, be set apart because God is holy. So, humiwalay tayo sa mga taong makasalanan and gumaya tayo sa ating Panginoon na siyang napaka-holy. Dahil nga yung Panginoon, siya yung napaka-mabuting tao sa balat ng lupa, lalo na nung siya yung nagkatawang tao. So, gumaya tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman po sa second application, approach God with utmost respect. So, kung nire-respeto po natin yung mga magulang natin, yung mga teacher natin, or yung mga bosses natin, mas maging marespeto tayo sa Panginoon. Yung hindi natin yung sinasagot lang na parang tao-tao lang, gano'n. Which is dapat nating nire-respect si God. So, sa third application, soak in God's presence. So, yung sarili natin, isoak natin siya sa presensya ng Panginoon, sanayin natin siya sa presensya ng Panginoon na every time na may ginagawa tayo, Panginoon yung dapat na siyang nangunguna sa buhay natin. And kung may mga, sa tingin nyo may nagagawa tayong masama, kung may presensya sa iyo ng Panginoon, matatakot kang gawin yun. So, ngayon naman sa discussion na po tayo. Can you recall a moment when you truly felt that way of God holiness? How should we approach a holy God? So, na-recall ko po na totoo yung pagiging holy ng Panginoon natin simula po nung nakilala ko siya. Kasi simula po nung nakilala ko siya sa buhay ko, mas lalong naging matuwid yung buhay, pamumuhay na mayroon ako. And siguro i-approach ko yung Panginoon sa pamamagitan ng kagaya ng ganyang ugali na masunurin ang anak ng Diyos na hindi nagkakamali sa kung ano mong bagay. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.